May birada si Senator Rodante Marcoleta laban kay Ombudsman Boying Remulla. Ang giit ng senador, bakit daw sumasang-ayon ang ombudsman sa pahayag na bend the law, gayong makalilito ito sa pangunawa ng publiko sa batas. Para sa iba pang detalye, live mula sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Mayan, ano nga bang nangyari sa hearing kanina? Hi, Cha. Iginiit nga ni Senator Rodante Marcoleta na dapat magpaliwanag si Ombudsman Boying Remulla sa nauna niyang pahayag kung saan sumang-ayon siya na pwedeng baliin ang batas o bend the law. Si Senator Marcoleta kasi ang unang tumayo sa plenaryo kanina para sa deliberasyon ng pambansang budget, partikular ang hinihinging mahigit 6 billion pesos ng Office of the Ombudsman. Kinwestiyon ni Marcoleta ang naunang pag-ayon ni Remulla na pwedeng baliin ang batas nang sabihin ito ni Senator Erwin Tulfo sa isang pagdinig ng Senado. Pagilinaw naman dyan ni Senator Win Gatchalian, figure of speech lang daw ito. Siniguro na rin daw ni Ombudsman Remulla na ang sinusunod niyang prinsipyo ay ang mahigpit na pagsunod sa batas. Ito rin daw ang kanyang susunding prinsipyo bilang ombudsman ng bansa. Pero giniit ni Marcoleta, dapat magpaliwanag o kaya'y maglabas pa rin ng public apology si Remulla dahil baka malito ang tao at isipin na pwedeng mag-bend the law. Mahirap din daw kasing sinasabi ngayon ni Remulla na wala siyang intensyong baliin ang batas pero taliwas ito sa kanyang mga aksyon. Tulad na lamang daw ng pagbibigay ng Witness Protection Program kung saan pinipilit daw ni Remulla na dapat maibalik muna ang mga kinulimbat umanong pera o restitution na malinaw daw na wala sa batas. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Marcoleta. Publicly, he declares that he upholds the law to the fullest. Pero in reality, it is not being done. How can you put a requirement which is not in the law? Yun po yung aking ikinatatakot, ikinababahala, na nami-mislead po yung ating mga mamamayan. You say that you abide by the laws strictly, but you say publicly that you can bend the law. He can make a clarification or he can make public apology for saying that. Samantala, siya sunod din kinwestiyon ni Senator Marcoleta ay ang pag-aanunsyo daw ni Ombudsman Remulla nitong mga nakaraang araw na may palabas na warrant of arrest laban sa ilang tao kabilang ang mga senador. Giit niya, ang ombudsman na raw ba ang nag-i-issue ng warrant ngayon at hindi ang korte? Bakit daw may anunsyo kung kailan ilalabas ang warrant? Ini-impluensyahan daw ba ng ombudsman ang mga korte at sandigan bayan? Sabi pa ni Marcoleta, lahat naman ay gustong may mapanagot sa mga nagawang krimen. Pero nakakabahala daw na tila ba kaya ng ombudsman mahulaan kung kailan maglalabas ng warrant laban sa mga iniimbestigahan nito. May paliwanag dyan si Senator Gatchalian. Pakinggan natin ito. Mr. President, this is a indicative timeline. Meron ho kasing sinusundan ng ombudsman na timeline at base po doon sa mga nakita nilang ebidensya, nakita ho nilang mga krimen na ginawa po ng iba't ibang personalidad. Paano po natin mapapaniwalaan na sa timeline na sinet ng ombudsman, may palalabas niya yung warrants of arrest? The most intriguing issue here, Mr. President, is that he might be able to influence and preempt the decision of the RTCs and the Sandigan Bayan just to make that timeline a reality. This is a very dangerous proposition. Siya, bago nga lumusot yung budget ng Office of the Ombudsman sa plenaryo, sinabi ni Senator Marcoleta na dapat talaga wala ng pag-aanunsyong gagawin ng Ombudsman kaugnay sa mga paglalabas ng warrant of arrest dahil tila nagbibigay daw nga ito ng impresyon na naiimpluwensyahan ang mga RTC o ang mga korte maging ang Sandigan Bayan. Sabi naman mismo ni Ombudsman Remulla, siya ay sumasagot lamang sa mga tanong ng mga taga-media at magiging mas maingat na raw sila sa mga susunod na araw kaugnay sa mga issue kagaya nito at iginiit din ni Ombudsman Remulla wala silang iniimpluwensyahang korte, lalo na ang Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Cha. Yan nga ang Express Report ni Mayan Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.